Sa kabundukang sakop ng Davao de Oro, umaagos pababa sa isang talon ang umuusok at mainit na tubig. Init! Tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa malapit sa isa sa mga aktibong bulkan mayroon ng Pilipinas. Bagamat nakakapaso ang init ay tuloy-tuloy naman ang pagdagsa ng mga bisitang gustong makaranas ng talon na may mainit na tubig. Mag alas 2 na ng hapon pero tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga bisita na maglulublob dito sa hot spring. So kanina, mangilan-ngilan lang yung sasakyan na nandito sa parking area pero ngayon mas dumami pa dahil sa mga bagong dating na bisita. Nagumpisa ang aming araw sa sentro ng Tagum City, mahigit 40 kilometro mula sa mainit na talon ng Davao de Oro. Gwapo, gwapo. So makikita nyo po dito sa kalsada netong Tagum City na para tayong nasa Metro Manila. Dito sa baba ay napakalapad netong kalsada. Makikita nyo ilang lanes yung kalsada o yung daanan dito sa baba. At mayroon pang karagdagang kalsada dito sa taas. Sa habang abot sa mahigit 1 kilometro, etong Tagum City Flyover ang pinakamahabang flyover na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Dati, nung wala pa itong flyover, ay talaga namang traffic sa bahaging ito ng Tagum City. Dito kasi dumadaan yung mga motorista na nagmumula sa ibang probinsya na sakop na itong Davao Provinces at dito naman sa kabila na itong Mindanao. Pero ngayon, makikita nyo, napakaluwag, parang EDSA na walang gaanong sasakyan. So nakita nyo naman, para tayong nasa Skyway, yung pinagkaiba lang nito ay dito walang bayad. So pwedeng dumaan kahit yung mga motor na lower CC, hindi po bawal dito sa taas. Nakita nyo naman kung gaano kaluwag yung traffic dito sa taas na itong flyover. Tulad dun sa Skyway, ay kitang-kita din po natin dito ang mga naglalakihang gusali na nandito sa Tagum City, mula dito sa gilid na itong flyover hanggang dun sa sentro na itong lungsod. Kitang-kita din po natin dito yung mga palm tree na nakalinya dito sa kalsada na itong Tagum City. Maliban sa mga dambuhalang infrastruktura ay napahanga din kami sa ganda ng pagkakahanay ng mga palm trees sa gilid ng kalsada. Dahil sa dami ng mga ganitong puno, kaya nabansagan din ang lugar ng Tagum bilang the City of Palms ng Pilipinas. Matapos ang ilang minutong pag-ikot dito sa sentro ng Tagum City, ay agad din naming sinimulan ng aming biyahe papunta sa katabing probinsya ng Davao del Norte, ang Davao de Oro na dati nang kilala bilang Compostela Valley. Paakyat na po tayo dito sa bahaging ito ng bundok kasi bago po natin puntahan yung waterfalls, bibisitahin po muna natin yung lawa na matatagpuan dito sa boundary ng Maco at Mabini ng Davao de Oro. Dahil sa liblib na ang bahaging ito ng probinsya, kaya mapapansin dito na mangilan-ngilan na lang ang mga nakakasabay at nakakasalubong nating mga motorista. At matapos lamang ang mahigit sa 1 oras na travel mula sa Tagum City, ay narating na rin natin itong bungad ng kaldera ng Lake Leonard. Mula dito ay babaybayin pa natin ang gilid netong lawa hanggang sa marating ang spot na kung saan dinarayo ng mga turista.
mula doon sa baba netong bayan ng Mako, papunta dito, nakita nyo naman yung kalsada ang ating dinaanan. May mga rough road, may mga delikado dahil nga sa mga nagbabagsakang bato, at meron din namang parte ng kalsada na may napakagandang view. So mula doon sa entrance, papasok dito sa Lake Leonard, ay kailangan lang po nating magbayad ng 35 pesos. Ayan, ito po yung kanilang ticket. 35 pesos kada tao para makapasok dito. Dito, maliban sa nakaka-relax na tanawin, ay pwede din umanong mag-fishing, bamboo rafting, swimming, at picture-picture. Background, etong napakagandang lawa. So, yung gagawin po natin ngayon ay iikutin po natin itong lawa at titingnan natin kung ano yung mga meron dun sa kabila. Kala ko yung gagamitin natin ay itong gakit, pero dahil nga sa medyo malayo yung pupuntahan natin, kaya etong bangka na lang yung mas magandang sakyan papunta doon para hindi po tayo abutin ng ilang oras. Sa lawak na abot sa megit 6 na hektarya, ang Lake Leonard ang nagsisilbing kaldera ng Bulkang Leonard Niasef, isa sa mga aktibong bulkan na matatagpuan sa kalupaan ng Mindanao. Taglay ng lawa ang malamig at preskong tubig na naipon mula sa buhos ng ulan at tubig na nagmula sa kagubatan. Dati pa man ay popular na ang lawa bilang Crocodile Lake dahil sa ito ang isa sa mga katubigang naging tirahan na ng ilan sa mga buwayang matatagpuan lang dito sa Pilipinas. So makikita po natin dito yung ilang mga bisita na namimingwit na. Ayan. Isa po yan sa mga dinarayong activities dito sa Lake Leonard kasi dito sa halagang 20 pesos pwede na kayong mamingwit. Anli bingwit na. Kung ano yung mahuli yung isda, kayo na yung bahala. Ano po ba yung mga isda na meron dito? Tilapia, karpa, halwan, puyo, pantat. May karpa naman na 20 kilos. Wow! Ano sir, kumusta? Ilang kilo na yung huli natin? Yan, so mapapansin po natin dito sa gilid na itong lawa, etong kakaibang puno. Parang wala po siyang sanga at ayon sa napagtanungan natin ay eto daw yung puno na ginagawang poste ng kuryente. So yung mga unang panahon, nung gumagamit pa ng kahoy, yung mga electric company para gawing poste, ay eto yung kahoy na ginagamit nila dahil nga sa tuwid siya mula dito hanggang dun sa dulo at walang gaanong sanga. So kung dun banda, makikita po natin yung mga cottage na pwede nating rentahan. Dito naman sa side na to ng lake, ito naman yung nakaumbok na bahagi na kung saan makikita po natin ng buo etong Lake Leonard. Mula naman dito sa Lake Leonard, ikutin naman po natin pabalik etong bundok hanggang sa marating po natin yung Bilawa Hot Waterfalls. Bagamat nasa baba lang na itong kabundukan ang pupuntahan nating talon, dahil naman sa palikulikong kalsada kaya abutin pa rin tayo ng mahigit 20 minuto bago marating ang nag-uusok na waterfalls ng Bilawa. Sir, bakit nga pala tinawag na Bilawa? Sa mga katribuhan, sir, katutubong tribo, Anong salita po yun? Mansaka. So etong tubig sir, kahit na walang ulan o tuloy-tuloy yung sikat ng araw, parati po bang may dumadaloy dito na tubig? Mayroon. Hindi siya nawawalan ng agos? Hindi. At matapos ang halos 20 minutes na travel mula doon sa Lake Leonard, ay narating na po natin etong bahaging ito ng Barangay Mainit kung saan makikita etong Bilawa Hot Waterfalls. So dito pa lang sa gilid na itong kalsada
ay tanaw na po natin etong tubig na bumabagsak dito sa waterfalls. Yan, so dito, kailangan lang po natin magbayad ng 80 pesos na entrance fee para sa mga adult, 50 pesos naman para sa mga senior, PWD at estudyante. Ilang hakbang lang mula sa entrance gate ay bumungad kagad sa amin ang napakagandang waterfalls ng Bilawa. Dito, ilang metro pa man ang distansya namin mula sa waterfalls ay dama na namin ang init na binubugan ng tubig na bumabagsak sa mismong talon. So ito po yung mga cottage na pwedeng renta ng mga bisita at nagkakahalaga po ito ng 350 pesos. Yan. So, ilang metro lang mula doon sa bungad na itong Bilawa Hot Waterfalls ay makikita na po natin itong mismong waterfalls na tingnan nyo naman yung itsura. Yan, grabe. Sobrang ganda. Etong bato na dinadaanan na itong tubig ay parang ito yung bato na makikita lang natin sa loob ng kuweba. Bago po natin puntahan yung bahaging yon ng waterfalls ay meron po silang mga bawal dito. Yan, bawal maligo ng nakabra at panty lang. Dapat respeto yung cultural sensitivity. Bawal din pong umakyat dito kasi napakadelikado, baka madulas at siguradong disgrasya yung aabutin pag halimbawang madulas dito sa taas. Mahigit 5 metro mula sa pinakamataas na bahagi ng mga bato, bumabagsak ang mainit at medyo nakakapasong tubig. Tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at dumadaan sa mainit na bato dulot ng steam na binubuga ng kalapit na bulkan. Ang resulta ay ang ganito kagandang waterfalls na dito nyo lang makikita sa Davao de Oro. Sa bahaging ito, madalas magbabad ang mga bisita dahil nga dito naghahalo ang mainit at malamig na tubig. Bagamat medyo nakakapaso ang init ng tubig, saktong-sakto naman ito para sa mga ginawin at mga mahilig sa hot spring. So, nanghiram po muna tayo ng tsinelas kasi dito hindi po natin kayang magtagal sa tubig. So, bagamat may lumot etong bahaging ito ng bato, hindi naman po siya ganun kadulas. Sa katunayan nga, magaspang po siya at talagang kumakapit etong tsinelas natin dito sa bato. Yan. Sobrang dami na ng mga waterfalls na napuntahan natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero dito lang sa Maco, Davao de Oro, talaga namang namangha tayo dahil nga sa napakagandang itsura na itong waterfalls. Plus, mainit pa yung tubig na dumadaloy dito. Grabe. So, etong tubig ay galing po ito dun sa hot spring, kaya ganito kainit yung temperatura nito bago dumating dito sa waterfalls. Pag halimbawang malakas daw yung ulan, nililipat nila yung agos papunta dito sa kabila nitong waterfalls. Kasi pag hindi nila mailipat yung malakas na agos, posibleng masira yung formation nitong bato. Yan, makikita naman po natin. Kaya meron po sila ditong detour para sa tubig na medyo malakas yung agos para ma-maintain yung ganda nitong Bilawa Hot Waterfalls. Marami po yung waterfalls na nandito sa Bilawa. Doon sa kabila, dito sa taas, at dito naman sa may kanan. So dito sa kanan, parang detour po siya para sa malakas na agos kung halimbawang nagkakaroon ng malakas na ulan. Yan, no? Mag-alas 2 na ng hapon pero tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga bisita na maglulublog dito sa hot spring. Ayan, no? So kanina, mangilan-ngilan lang yung sasakyan na nandito sa parking area pero ngayon, mas dumami pa dahil sa mga bagong dating na bisita. Dahil nga
nasa tirik yung araw, tanghaling tapat, at saka mainit yung tubig na binubuga o bumabagsak dito sa hot spring. Kaya talaga namang para tayong nasa loob ng sauna. Sa wakas ay na-explore din po natin at nakita itong pinagmamalaking hot waterfalls netong Mainit Maco Davao de Oro. Grabe, so sa dami ng mga napuntahan nating hot spring o sa dami ng mga napuntahan nating waterfalls ay dito talaga tayo napahanga. Imagine, hot spring plus waterfalls sa isang lokasyon. Saan ka pa? Dito lang sa Davao de Oro.